Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa paggawaan ng pinakamalaki, pinakanauna at nag-imbento ng hopya tipas dito sa Taguig na araw-araw libo-libo ang ginagawa at pinipilahan ng mga tao dahil sa sarap at premium quality ng mga products pero presyong masa lang. No wonder kaya 36 years nang minamahal ng mga tao. Ito ang Ribbonets Bake Shop dito sa may Taguig na mapamula noon hanggang ngayon pinipilahan pa rin. 1988 nung taong nagsimula sila na ang may-ari ay mag-asawang sina Sir Pedro Flores Jr. at Madam Susana Flores. At nang dahil sa kanilang mag-asawa, sumikat itong tipas hopya ng Taguig na kahit mahirap, pinagsumikapan nila itong lumago. Na dating 6 lang silang gumagawa ng tipas hopya, ngayon tingnan nyo naman kung gaano nakaraming empleyado nila. At yung dating mano-mano lang, tingnan nyo naman kung gaano kalalaki na yung mga machines nila. Sobrang nabilib ako sa mag-asawa guys. Napaka-inspiring ng story nila. Sa di inaasahang pangyayari, nasunog ang kanilang panaderya. Pero dahil sa sipag at determination nila, hindi ito naging hadlang. Nagawa nila muling bumangon at mas pinalakas pa. At nang dahil umunlad ang negosyo at nakilala ang tipas hopya, di nagtagal dahil sa lakas ng demand, gumawa na rin yung ibang kapatid ng may-ari dahil hindi kayang i-accommodate lahat ng mga orders. Pero Ribbonets Bake Shop pa rin ang tinaguriang kauna-unahang nagsimula ng tipas hopya sa buong Taguig. Actually, around the world na nga dahil umaabot na to sa ibang bansa. At hindi lang yun guys dahil sa mga good quality na mga products nila, natatanging lasa, at yung very iconic na design ng kahon nila na sila lang ang meron. Grabe guys, tignan nyo naman kung gaano karaming tipas hopya ang ginagawa nila everyday. Umulan umaraw, continuous yung production nila. Sa sobrang lakas ng demand, hindi na nga nila kayang supplyan lahat ng customers. At alam nyo ba guys, ito pa yung pinaka-natouch akong part. Yung may-ari nito talagang nagpagawa pa ng bahay para sa mga empleyado niya. At hindi lang yun guys, kasama pa ang buong pamilya. May mga pinag-aaral din sila at napagtapos na ng pag-aaral. O diba, sinong hindi mabibilib? No wonder kaya sobrang binibless sila. Dahil hindi lang ba sa empleyado ang turing, kundi parang pamilya na rin. At guys, hindi nyo kailangan mag-worry sa quality ng products nila dahil pasado sila sa lahat ng mga test at kompleto ng mga permits. At hindi lang yon, may mga sinusunod silang protocol sa loob ng factory. At strict sila pagdating sa ganyang bagay dahil mayat maya may nagche-check sa kanila. Itlog at saka gatas. Di mas masarap. Ito yung tipas hopya hapon na kung tawagin nila. Then ito naman yung mga flavors na nilalagay nila sa loob ng hopya. Nagulat ako guys na sobrang daming products pala nila. At lahat yan, sobrang mabenta sa kanila. May ube cheese ensaymada, classic ensaymada with cheese, pork asado, tipas hopya pandan, ube de leche, hopya de leche, and of course, hindi mawawala itong classic tipas hopya munggo at baboy nila. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin! Guys, alam nyo ba yung paborito nating tipas hopya dito sa Taguig? Yung talagang gumagawa, nagsimula or nag-imbento at OG talaga. Nandito tayo ngayon para i-try ulit. Sinilip natin kung paano nila ginagawa. Yan. Nagulat ako, ang dami na pala nilang flavors ngayon. Kaya ngayon, titikman natin syempre yung kauna-unahan naging flavor nila, which is munggo. Yan. Everyday, bagong gawa. Ganun-ganun pa rin yung lasa. Parang binabalik ako sa pagkabata.
Ang nagustuhan ko dito, balanseng-balanse yung tamis niya. Hindi ka mauumay. Pwede mong papakin. Yun ang maganda dito. Hindi na nga nila kailangan ng marketing eh. Kasi talagang puntahan sila eh. Dahil sila yung OG Tipas Hopia talaga. Sila yung kilala talaga dito na number 1. Ganda, flaky oh. Tsaka milky yung pagiging ube niya. Para siyang combination of pastillas tsaka ube. Hindi siya sobrang tamis. 'Di ba pag iniisip mo de leche, matamis agad nasa isip mo eh. Nakakaumay dahil sa sobrang tamis. Pero hindi. Balanse yung lasa niya ng ube tsaka de leche. Ang tapang ng amoy. Amoy na amoy mo yung pandan. Strong yung pandan flavor niya. So, malalasahan mo talaga yung pagkapandan niya. Kasi may mga matatry ka na iba, pandan flavor, pero tamis lang ang malalasahan mo. Not the pandan flavor. Uy, ang lambot. At saka, ang maganda dito guys punong-puno yung laman niya. Hindi balat lang. Tsaka, pantay-pantay yung distribution ng laman niya kasi machine na yung gumagawa. Ito, sobrang sarap. For me, ito yung pinakamasarap. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Sobrang sarap talaga. Ang sarap ng timpla niya. Ang sarap ng pagka-chocolate niya. Sobrang fudgy talaga. Ang wild ng pagkasarap niya. Ito, pinaka nagustuhan ko. Ang pinaka nagustuhang part ko pa dito, yung individually na nakahiwalay na siya. So, kung marami kayong kakain, di ba, nasa bakasyon, or pwede mo nang pamigay, na sure, hindi madudumihan yung bawat isa. Ayan ang lambot. Sa sobrang lambot, parang souffle. Alam mo, kahit wala kang ipin, kayang-kaya mong kainin to eh. Kahit labi mo lang idaan mo dito. Sa sobrang lambot niya, grabe, napaka-milky. Lumulubog yung bibig ko sa sobrang lambot niya. Halata mong hindi tinipid sa ingredients. Ang ganda ng pagkakagawa, ang ganda ng presentation. Tsaka, individually packed na siya. Ang lambot. Lumulubog yung kamay ko. Ayan Masarap yung nilalagay nila on top At yung pinaka nagustuhan ko dito yung lambot ng tinapay. So ito pa yung isang product nila na kung tawagin nila Hokkaido cheese roll. At saka ang maganda dito guys, yung packaging niya. Napaka-sosyal. Pwedeng panregalo. Ayan. Sasabihin ko sa inyo, isa sa mga naging paborito ko sa kanila. Una, yung hopia fudge nila, tapos yung ube ensaymada nila, plus itong cheese roll nila. Tatlo yung paborito ko sa kanila. Halos lahat ng natry ko, masarap. Iba-iba yung atake ng lasa niya. Pero tatlo yung pinaka nag-stand out sa akin. Yun yung mga highly recommended ko. Ang sarap nito. Hindi nakakahiyang iregalo. Ang lambot. Ayan, nakita rin natin kung paano nila ginagawa yung crinkles nila. Ayan. Moist yung chocolate. Harap. Last but not the least, guys, itong Tipas Hopia hapon nila. At ang pinagkaiba nito sa ibang hopia nila, ito kasi pugon ang gamit nila. Isa lang yung flavor nila dito, red bean. Ito may pagka-smoky, charcoal yung dating niya. Tsaka dahil red bean yung gamit, kaya mas darker yung kulay niya at mas strong yung lasa ng pagka-munggo niya. Sarap din.